Nasa gitna ng iskandalo ang Israel dahil sa pahayag ng Amerikanong embahador. Sinusubukan ni Donald Trump na pahupain ito pero hindi sila nagtatagumpay. Mariing kinondena ng mga bansang Arabo at Muslim ang pahayag ng embahador ng Estados Unidos sa Israel na si Mike Huckabee na nagsabing may karapatan ang Israel sa malaking bahagi ng gitnang silangan at maaari pa raw nila itong sakupin. At sa tingin niya, hindi raw masama kung sakupin ng Israel halos buong gitnang silangan. Nagbigay si Huckabee ng komentaryo sa panayam sa konserbatibong komentador na si Tucker Carlson na ipinalabas noong Biyernes. Sinabi ni Carlson na ayon sa Biblia, ang mga inapo ni Abraham ay makakakuha ng mga lupain na ngayon ay halos sumasaklaw sa buong gitnang silangan. Tinanong ni Carlson si Huckabee kung may karapatan ang Israel sa mga lupang iyon. Sagot ni Huckabee, magiging astig kung masakop ng Israel lahat ng lupang iyon. Ngayon, ayon sa White House, hinugot sa konteksto ang pahayag at na-misinterpret si Huckabee. Pero lumalabas na simula pa lang ito ng iskandalo. At ang buong iskandalo ay tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi, pag-usapan natin ito. Bago magsimula, paki-subscribe sa channel, pindutin ang like at mag-comment sa episode na ito. Mag-subscribe rin sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Naging sanhi ng malaking internasyonal na iskandalo ang embahador ng Estados Unidos sa Israel ng malaking internasyonal na iskandalo. Sa isang panayam kay Tucker Carlson, sinabi ni Mike Huckabee na magiging patas at makatarungan kung sasakupin ng Israel ang malaking bahagi ng gitnang silangan. Gayunpaman, idinagdag agad ni Huckabee na hindi hangad ng Israel na palawakin ang kanilang teritoryo at may karapatan silang maging ligtas sa lupang legal na pag-aari nila. Pero, sabi nga, huli na ang lahat. Ang mga komento ng embahador ng Estados Unidos ay nagdulot ng agarang negatibong reaksyon mula sa mga karatig bansa ng Israel, kabilang ang Ehipto at Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Organisasyon ng Islamikong Kooperasyon at siyempre, ang Liga ng mga Estadong Arabo. Tinawag ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Saudi Arabia ang komento ni Huckabee na ekstremistang retorika at hindi katanggap-tanggap at hiniling sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na liwanagin ang kanilang posisyon sa isyong ito. Tinawag ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Ehipto ang kanyang mga komento bilang hayagang paglabag sa internasyonal na batas at idinagdag na ang Israel ay walang soberanya sa sinakop na teritoryo ng Palestina o iba pang lupain ng mga Arabo. Iyan ay isang sipi. Idinagdag din ng Liga ng mga Estadong Arabo na ayon sa kanila, ang mga ganitong pahayag ay ekstremista at walang matibay na batayan at nagdudulot lamang ng pag-init ng damdamin at paggising ng mga panrelihiyon at pambansang emosyon. At dito ay nais ko ring banggitin na mula nang itatag ang Israel noong 1948, hindi pa ito nagkaroon ng ganap na kinikilalang mga hangganan. Ang mga hangganan ng Israel sa mga kapitbahay nitong Arabo ay nagbago at patuloy na nagbabago dahil sa mga digmaan, aneksyon, tigil putukan at mga kasunduang pangkapayapaan. Halimbawa, noong 6 na araw na digmaang gitnang silangan, noong 1967, sinakop ng Israel ang West Bank at silangang Jerusalem mula sa Jordan, ang Gaza Strip at tangway ng Sinai mula sa Ehipto, at pati na rin ang talampas ng Golan mula sa Syria. Inalis ng Israel ang kanilang mga tropa mula sa tangway ng Sinai bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan sa Ehipto pagkatapos ng digmaang gitnang silangan noong 1973. Umatras ang Israel ng mga tropa mula sa Gaza Strip noong 2005 sa sariling pasya, ngunit marami sa Israel ang nagsabing mali ito. Sa mga nakaraang buwan, sinubukan ng Israel na palakasin ang kontrol sa sinakop na West Bank. Pinalawak ng husto ng Israel ang pagtatayo sa mga pamayanang Hudyo, niligalisa ang mga outpost, at nagpatupad ng mahahalagang pagbabago sa burokrasya ng kanilang pulisya sa teritoryong ito, sa West Bank. Sinabi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na hindi niya papayagan ang Israel na aneksahin ang West Bank at tiniyak niyang haharangin ang anumang pagtatangka rito. Pero sa ngayon, hindi nito napipigilan ang Israel. Bukod pa rito, sa loob ng mga dekada, nananawagan ang mga Palestino para sa pagtatatag ng isang malayang estado sa West Bank at Gaza Strip na may kabisera sa silangang Jerusalem. At ang kahilingang ito
ay sinusuportahan ng malaking bahagi ng pandaigdigang komunidad. Ngunit tandaan din natin na ang mga Palestino ay patuloy na nagsasagawa ng mga pag-atake sa Israel, kaya tinatanggihan ng Jerusalem ang paglikha ng Estado ng Palestina. Mahalagang banggitin na ang embahador ng Estados Unidos sa Israel na si Mike Huckabee ay matagal nang tutol sa ideya ng solusyon ng dalawang estado para sa Israel at sa mamamayang Palestino. Halimbawa, sa isang panayam noong nakaraang taon, diretsahang sinabi ni Huckabee na hindi niya nakikitang kailangan tawagin ang mga inapo ng mga Arabo na nanirahan sa teritoryong kontrolado ng Britanya na Palestina bilang mga Palestino. Sabi niya, mali raw ang depinisyong iyon at sa kabuuan, sabi niya, hindi dapat magkaroon ng Estadong Palestina. Sa huling panayam, tinanong ni Tucker Carlson si Huckabee tungkol sa kanyang interpretasyon ng mga bersikulo sa Biblia mula sa aklat ng Genesis, kung saan sinabi niya na ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga inapo ang lupa mula sa Nilo hanggang sa Euphrates. Kaya naman, habang tinatalakay ni Carlson ang pahayag ni Huckabee, sinabi niya, at ika nga, ito ay magiging Levant, ibig sabihin ay Israel, Jordan, Syria, Lebanon, at pati na rin ang malalaking bahagi ng Saudi Arabia at Iraq. Sa sagot ni Huckabee, sinabi niya, hindi ako sigurado na aabot tayo ng ganoong kalayo. Sa ibig sabihin ay magiging napakalaking bahagi ng lupa iyon. Sabi niya, posibleng sakupin ng Israel ang mas maraming teritoryo, pero hindi lahat ng nabanggit ay inaangkin nila. Dito agad lumitaw ang mga hindi pagkakaunawaan. Gusto ko lang banggitin na mula nang magsimula ang digmaan at pag-atake sa Gaza Strip, sinakop ng Israel ang bagong teritoryo. Ibig sabihin, pagkatapos ng ikapito ng Oktubre, 2023, sa ilalim ng kasalukuyang kasunduan sa tigil putukan sa Gaza Strip, inilipat ng Israel ang tropa sa buffer zone, ngunit kontrolado pa rin nila ang higit kalahati ng teritoryo. Inaasahan na ipagpapatuloy ng mga puwersa ng Israel ang pag-atras ng kanilang mga tropa. Kahit nasa kasunduan sa tigil putukan ay wala namang nakasaad na takdang panahon para dito. May ilang eksperto na naniniwalang maaaring manatili sa Israel ang bahagi ng Gaza Strip. Bukod pa rito, at ito ay isang hindi mapasusubaliang katotohanan, matapos mapatalsik ang diktador ng Syria na si Bashar al-Assad noong katapusan ng 2024 kinuha ng mga militar ng Israel ang kontrol sa demilitarisadong buffer zone sa Syria na nilikha bilang bahagi ng kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Syria noong 1974. Ipinahayag ng Israel na ang hakbang na ito ay maiiwasan, pansamantala at layunin lamang ay tiyakin ang seguridad ng kanilang hangganan. Ngunit nanatili pa rin doon ang mga sundalong iyon. Bukod dito, patuloy na sinasakop ng Israel ang 5 himpilan sa kabundukan ng Lebanon matapos ang digmaan kontra Hezbollah noong 2024, kaya dapat ding isaalang-alang ang mga ekspansyong ito. At ngayon, sa wakas, nagkaroon ng reaksyon ang Washington sa pahayag ni Huckabee. Sinabi ng kinatawan ng Embahada ng Estados Unidos na ang mga komento ni Embahador Huckabee ay hinugot sa konteksto. Hindi nagbago ang pulisya ng Estados Unidos tungkol sa Israel. Pero sa huli, idinagdag ni Huckabee, hindi naman hinihiling ng mga Israeli na bumalik at kunin ang lahat ng ito, pero hinihiling nila na ibalik man lang ang lupa na kasalukuyan nilang tinitirhan, kung saan sila nakatira, na legal nilang pag-aari at nagsisilbing ligtas na kanlungan para sa kanila. At dagdag pa niya, hindi sinusubukan ng Israel na sakupin ang Jordan, Lebanon, Syria o Iraq, kundi pinoprotektahan lang nila ang sarili nilang mamamayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ganitong pahayag ng Embahador ng Estados Unidos ng Amerika sa Israel? Ilagay ang opinyon ninyo sa comments sa ibaba ng episode na ito. Interesante itong basahin at pag-usapan. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ang inyong opinyon at mga konklusyon ay isulat ninyo sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, suportahan ang channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription. Sa pamamagitan ng mga link at detalye sa deskripsyon ng video o gamit ang QR code na nasa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.